Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tila nagsisimula na po yung sinasabi natin nung nagdeklara po si BP Sara. Ito na po ang epekto sa mga congressman, no. Nagsisimula na po na ika nga ay magbaliktaran. Hindi naman bumaliktad na, no, pero dumidistansya na po, no. Yung NUP po, ito po yung partido ni Dong Pulo. Excuse me po. Dating partido po, hindi ko alam kung tiniwalag na si Mio Mio, Congressman Mio Mio diyan, no, sa National Unity Party. Pangalawa po sa pinakamaraming congressman diyan po sa House of Representatives. Partidong pinakamarami o pangalawa sa pinakamarami pala, I mean, no? Isa po sa pinakamakapangyarihang grupo diyan po sa majority bloc ay nagpahayag po na hindi sila pipirma sa impeachment ni BP Sara. Iyan ang epekto ng mga sinasabi nilang walang epekto. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong yung diwa daw po ng EDSA. Ito, magandang talakayin to kasi ang sinisisi na naman po nito ni Sok Villegas sa unti-unti po na pagkawala ng tinatawag nilang EDSA spirit ay si Tatay Digong na naman. Kung bakit po, yan po ang pag-uusapan natin. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Marami po nagsasabi, lalo na po yung mga congressman na taga Maynila, wala naman daw pong epekto. Ito pong tsaka yung mga congressman na nasa Marcos country, yung mga Ilocano, La Union, di ba? Wala naman daw epekto tong pagdedeklara ni BP Sara nang maaga na siya ay tatakbo, no? Ngayon po, nakita na po natin yung pangalawa po sa pinakamaraming bilang ng congressman ay kasalukuyan po nagbigay po ng pahayag itong NUP. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung NUP, ito po yung National Unity Party. Okay. So ayon po sa kanila sa NUP, hindi po sila pipirma sa impeachment ni BP Sara unless na mayroon pong bagong ebidensya. Ayan. Mas maganda po siguro na basahin na lang natin yung kanila mismong ipinahayag. Total, isang page lang naman to. Okay. Talakayin natin yan. Press Statement of National Unity Party, February 25. The National Unity Party has taken note of the renewed discussion surrounding the impeachment proceedings filed against Vice President Sara Duterte. Impeachment is one of the most important constitutional powers entrusted to Congress. It is not a political instrument nor a forum for revising matters already exhaustively examined. Rather, it is solemn constitutional mechanism for enforcing accountability at the highest levels of public office and should be evaluated carefully in light of the evidence presented. At this stage, the NUP has not seen the inclusion of new and material evidence that would warrant a departure from issues that have already been subject of prior inquiries and extensive public hearings unless compelling new evidence emerges during the course of these hearings that fundamentally alters the factual basis for the impeachment complaint. The NUP will most likely not vote in favor of this measure. The party will not preempt such proceedings and remains
prepared to assess any new evidence presented in the course of the deliberation. Ayan po mga kapatid, no? Huwag na po natin tapusin. Mula po dyan sa pahayag na yan ng NUP, mahihinuha po natin na unlike nung before, nung last year, na very willing sila kahit hindi pa po nila nababasa yung impeachment complaint. Very willing silang pumirma at ito ay agad na napadala, no, via 1/3. Kung umaksyon nga lang yung Senado, nag-impeachment trial po talaga. Mabuti na lang. Wais Escudero. Gusto nyo pang tumakbo sa 2028 election. Ano po ang meaning nito? No? Dito muna tayo sa literal na meaning. Ang sinasabi po ng NUP, ito pong mga paratang kay BP Sara ay napakatagal na pong napag-usapan, no? Exhausted na po, na alam na po ng mga publiko. Yan nga po yun, yung walang kamatayang confidential fund. At ito po ay naresolve na po ng mga particular ng COA, Commission on Audit. Kasi sila po yung nagpasimula niyan eh. Yung pinagbatayan po ng lahat ng investigasyon dyan, etong di umano, yung una, yung 11 days na ginawan po nila ng issue na masama yung 11 days na paggastos ng 125 million. Pero na-realize po natin na pwede ka palang gumastos ng 1 billion o ilang billion sa loob ng isang araw. Hindi po usapin, no, na nagastos mo ng 11 days. Lalo na, alam naman po lahat nila yan eh. Yung mga congressman po, alam po nila yung ibig sabihin ng disbursement, no? Kasi po lahat po ng mga meron kang hinahawakan na ahensya sa pamahalaan, alam mo yan. Yan pong yung pong pagdi-disburse na yung budget. Kinakailangan po yan within sa taon na yan, magastos mo. Kung hindi mo magagastos, isosoli mo lang. At pag nagsoli ka po ng budget, pahirapan na next year na humingi ka uli ng ganong kalaking budget kasi hindi ka na po pagbibigyan. Sa madaling salita, wala po talagang anomalya dun sa 11 days. Tapos nag-ship sila dahil nirequest nila sa COA na buksan yung confidential fund. Wala rin po sila nakita. Mula nung nagsimula, ang pinakamatindi po nilang issue sa confidential fund ay yung Mary Grace Piatos lang. Alam naman po ng mga congressman na ito po ay hindi po pwedeng maging batayan para masakdal si BP Sara. Napakataas po, 32 million para lang po sa mga Mary Grace Piatos. Hindi po yan karapat dapat, no? Okay, yan po yung sa biglang tingin na dahilan nila, no? Ngayon may sinasabi po sila Ortega, yung bago, na mayroon pong tila hindi maipaliwanag na yaman si BP Sara. Hindi raw po nakalagay sa kanyang salin. Ang tanong, ano ebidensya nyo na meron siyang hindi maipaliwanag na yaman? Madali lang naman po yan tukuyin eh. Kung meron siyang mansyon na wala rin sa salin. Ganyan yung kay di ba? Kay Corona, yung mga binulat-lat yung salin, tapos ganun. Ngayon, ang problema nyo, may nakita ba kayong mansyon? May nakita ba kayong mga luxury cars? May mga nakita ba kayong pag-aari ni Sara Duterte ng mga helicopter o mga jet? Ang kasagutan po, wala. So, ano yung unexplained wealth? Unexplained wealth po, sa utak nyo lang. Sa utak nyo lang merong hindi maipaliwanag. Kaya ang sabi nila ng mga nagsampa ng impeachment, pabuksan daw yung bank account ni BP Sara. Pabubuksan mo yung bank account ni BP Sara, wala ka namang ebidensya
na meron siyang unexplained wealth. Kaya po, sa biglang tingin, tama po tong NUP unless na meron kayong bagong ebidensya laban kay BP Sara, hindi kami pipirma. Yan yung sinasabi nila. Dati pa naman yan pa rin yun eh. 'Di ba? Bakit noon very willing kayong pumirma? Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon. Nagdeklara na po si BP Sara na siya ay tatakbo. At kasabay ng pagdideklara niyang pagtakbo, sinabi niya rin na hahabulin niya. Hindi raw po pwedeng walang managot. Ang linaw na sinabi ni BP Sara, hahabulin niya. Etong mga congressman, siyempre, kung nangupit ka lang, bakit mo pa isasalang yung sarili mo para sa wrath o sa galit, no? Bakit mo pagagalitin? Hayaan mo na yung mga magnanakaw ng mali-maleta. Hayaan mo na yung mga nabiyayaan ng mga mali-maleta ang umaway kay BP Sara, di ba? Yun yung attitude nila. Baka kaming mga nangupit ay mapatawad, unahin na muna yung mga magnanakaw. Pero kung patuloy sila dito sa kanilang plano na impeach si BP Sara, ay baka mauna sila. Hindi ko po sinabi na mapaghiganti si BP Sara. In fact, sinabi niya yan, hindi siya maghihiganti. Ang sinasabi niya, kinakailangang may managot. Hindi siya maghihiganti, kaya nga Vice President niya yung bahala dyan. Di ba, Senator Marcoleta? Ikaw na bahala. Bahala na si Senator Marcoleta dyan. Kayang-kaya na ni Senator Marcoleta habulin yung mga yan. Okay. Kaya, ako nakikita ko rito, ayan na yun. Start na po. No? Ito pong NUP, National Unity Party, pangalawa sa pinakamaraming kasaping congressman. Kung hindi ako nagkakamali, nangunguna lakas. Yung lakas ni Martin Romualdez. Tapos ito na po, NUP na po, ang pinakamaraming member na congressman. So, very powerful po to. Ito na po yung hudyat na yung mga congressman ay nag-iisip-isip na po, mamimili na po sila ng kanilang sasapian, ng kanilang kakampihan sa nag-uumpugan pong bato sa politika. Isang very popular na future president, si BP Sara, at saka isang lame duck president sa katauhan ni BBM, mamimili ka kung gusto mo pang makasurvive dito sa pamumulitika mo. Yang mga sila Abante, subon-subo na yan. Sila Laila de Lima, yang mga talagang grabe kong umatake, ano na po yan, do or die na sila. Hindi na po nila aatrasan yan. Kasi, alam mo na, yung mga maiingay na yan, ayon dito sa 18 ex-Marines o 16 ex-Marines, ay pawang nabiyayaan ng maleta. Mga subo na po yan. Kaya, hindi na tayo aasa na yung mga yan babaliktad. Ito pong mga hindi naman na nababanggit, ito pong mga congressman na nangupit lang. Nag-iisip na po yan na kaligtasan nila, di ba? Sure na po eh. Mahirapan na po kasi sigurado ka ba Badong na hindi sila makakakuha na 106 na pirma? Alam niyo po, kung may 106 pirma na yan, hindi na po nila pinatagal yan. No? Sinalang na kagad yan sa Justice Committee, tapos ibibigay na kagad, pirmahan na kagad, pasok na kagad sa Senate yan. Kasi wala na pong ibang wala na pong pinakamalaking diversion kundi ang impeachment ni BP Sara.
Makakalimutan na natin pansamantala yung mga sinabi nitong 18 na Marines, yung issue ng mga flood control. Makakalimutan na po yan pag nagsimula na po tong impeachment trial. Sino po ang ayaw na magsimula yan? Definitely, lahat po ng mga anti-Duterte gusto nang masimulan yung trial. O bakit po sila tila hindi nagmamadali? Wala po silang pirma. Wala pa po silang 106. Naipasa na po sa Justice Committee. Tandang-tanda ko yung kay BBM, pagpasa sa Justice Committee. Meron na kagad hearing yung Justice Committee. Ito, parang wala tayong naririnig pa. Narinig nyo na ba na i-hearing na? Wait and see sila. Dalawa po yan eh. Wait and see sa ebidensya or wait and see sa paper bag o maleta. Di ba? Dalawa po yan eh. Saan sila wait and see? Sa maleta ba o sa ebidensya? So far po, wala po tayong nakikita. Kasi yung sinasabi nila na isa, yung pagbabanta ni BP Sara. Ang kinakailangan po nilang ebidensya dyan ay yung si John Wick. Kinakailangan may umamin na si John Wick. Di ba? Hindi po pwedeng ang titistigo laban sa kanyang sarili ay si BP Sara. Hindi niyo po pwedeng di ba? Yan ang pinakabawal. Bawal tumistigo laban sa sarili. Kung hindi niyo makikita si John Wick, yung kinausap ni BP Sara, wala kayong kaso kay BP Sara. Ano pa ba mabibigat nila? Yun, yung dati, yung confidential, wala na po yan. Cleared na po yan si BP Sara sa sa COA eh. Ano pang ebidensya ang kinakailangan nyo? COA lang po, sapat na yan. Kaya mahirapan po talaga sila. Kumbaga, nag-iisip yung mga congressman, hindi yung makakakuha ba tayo ng 106 eh. Pwede silang makakuha ng 106 eh. Ang pinag-iisipan nila, kung naipasa natin yan sa Senado, nariyan na yung pangalan natin na tayo ay nag-impeach kay BP Sara sa pangalawang pagkakataon. Sigurado pa silang mananalo sa Senado yan. Malamang talo sa Senado yan. Dahil makakampi man ni BP Sara o hindi, kinakailangan nila ng Mindanao vote. Kinakailangan nila ng Visayas vote. At yung mga taga Mindanao at Visayas, naramdaman po nila yung power, no? Yung kanila pang tunay na power for the first time. Naranasan po nila, naramdaman po nila na may power sa pagkakaisa. Na pag yung Mindanao at Visayas bumoto ayon sa mga Duterte, may power po ang Mindanao at Visayas. Yung matagal na panahon, totoo po yan. Buhat po kay Cory, bukat pa kay Marcos Senior. Wala na pong Bisaya na na-elect dyan sa mataas na tungkulin ng pagiging presidente. Cory, Tarlac, FBR, Pangasinan, ERAP, San Juan, Maynila, si GMA, Pampanga, Pinoy, Tarlac uli, Duterte, yan na, Mindanao. Naranasan po ng mga taga Mindanao at Visayas na pag bumoto sila ng isang Bisaya, maganda ang resulta ng pamumuno. Naranasan nila kung sino iboboto nila, yun ang malamang pumasok ng mga senador. Yang power na yan, hindi nyo na mababawi yan sa mga taga Mindanao at Visayas. Dati walang pakialam yung mga taga Luzon eh. Boboto lang yung mga taga Mindanao at Visayas ayon sa kagustuhan ng mga politikong taga Luzon. Binago po yan lahat ng panahon ng Duterte.
Ngayon, alam na ng mga taga Visayas at Mindanao na ang power ng mga Bisaya ay napakalaki. Bisaya, yung mga taga Mindanao. Ang laki po ng power nila. Sila na ngayon naliligawan, hindi na sila pwedeng ignore. Yan po ang katotohanan lately. Kinakailangan bago kayo mag-ambisyon na next Duterte, kinakailangan nyo munang kasinsikat kayo ni Duterte. Okay. Yan po yung NUP. Alam nyo na po, ano na po to. Yung epekto po nung ginawa ni BP Sara, matindi po yun. No? Matindi po yung epekto na yun. Punta na po tayo rito sa susunod. Alam nyo, ito, sabi po ni Sok Villegas. Si Sok Villegas po, ito yung bata-bata to ni Cardinal Sin. Julala ito ni Cardinal Sin nung isa sa pinakasikat na kaparian dito sa Pilipinas. Historical yan. Si Cardinal Sin. Ayaw man natin sa politika niya dahil siya ay dilawan. Pero hindi po natin matatawaran yung kanyang naging papel sa history ng Pilipinas. Ito po ang sabi ni Sok Villegas. Nakakahiya, nakakasuka, nakakapagtaka, bakit tayo nagkaganoon? Ayan, sa isang bahagi ng homily ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas nitong Miyerkules sa National Shrine of Mary, Queen of Peace, Our Lady of EDSA, sinabi niyang tila nawala na ang diwa ng EDSA People Power Revolution. Okay. So wala na raw yung EDSA People Power Revolution, yung diwa, yung espiritu. Yan po, napatunayan nila yan dahil kakalog-kalog sila sa rally nila sa EDSA. Para hindi na po nila kaya yung mga EDSA 1 at EDSA 2. Okay. Kanino po nila binibintang itong wala na raw po yung diwa ng EDSA? Ito po, ituloy po natin. Nawala na ang diwa ng EDSA People Power Revolution nang maging presidente ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa pang-insulto sa mga kababaihan at sa Panginoon, death threats at pagsuway sa batas. Tignan po ninyo. Si Digong. Si Digong pala ang dahilan kung ba't nawala yung EDSA. Parang kung hindi ka taga-Pilipinas, parang kung hindi ka taga-Pilipinas, pagkatapos ganito ang istoryang Marcos Sr. pinalayas ng EDSA 1, EDSA ni Cory. Naging Cory-Cory tayo. Tapos, Duterte na. Kaya nasira yung EDSA dahil kay Duterte. Yun yung gusto niya sabihin . Ibig sabihin, yung EDSA spirit, buhay na buhay kay Cory. Tapos, dumating si Rodrigo Duterte. Namatay na po yung espiritu ng EDSA. Ang dami mong kinalimutan, Father, Bishop. Mula kay Cory hanggang kay Duterte, marami pong naganap. Pati ba naman yung wala na nagrarally sa EDSA, isisisi nyo pa kay Tatay Digong. Grabe naman lahat na lang sinisi nyo. Ang haba ng panahon no Cory. Unti-unti po nawala na po yung EDSA. Ako, mas maganda yung teorya ko . Kalukuhan yan sinasabi mo, Bishop. Ibig mo sabihin, nung si Cory na ay si Digong na nawala na yung interest ng tao sa EDSA Revolution dahil kay Tatay Digong. Alam mo maganda yung EDSA Revolution, yung diwa niya. Ano ang diwa ng EDSA? 'Di ba? Palayasin yung mga gobyerno na lumalabag sa batas. Lalo na yung mga gobyerno matatakaw sa pera. Hindi po dahil kay Tatay Digong.
Yun yung espiritu ng EDSA, di ba? Magsama-sama tayo, pabagsakin. Pinabagsak nila si Marcos na panay katiwalian yung ginawa. Pinaano nila, pinabagsak ng EDSA 2 si ERAP dahil sa nabulgar na katiwalian, involved siya sa wetting. Regardless kung sino po yung papalit. Pero sa EDSA 1 kakaiba dahil alam kaagad nila si Cory yung gusto nilang ipalit Sa EDSA 2, Vice President yung pinalit nila. At inaway din nila. Pagkatapos ng malagay sa pwesto si Gloria, inaway na naman nila si Gloria. Di ba? Kayo po ang sumira sa EDSA. Yan po yung una, hindi po si Tatay Digong. Pasira na po yung EDSA spirit. Dahil wala pong nahihita yung tao kada mag-EDSA Kahirapan Ano nagawa ni Cory nung pinalitan niya si Marcos? Nagpalit lang po ng mga tauhan at gano'n na naman po ang sitwasyon. May corruption na naman, etc. etc. Nag-people power po, people power to EDSA 2. Pinalitan lang po si ERAP. Mas worse pa yung pumalit. Di po ba? Mas maraming di umanong pagnanakaw. Actually, nakulong pa si Gloria Macapagal. Yan po, nanawa na po yung tao sa kay-EDSA. Ang nangyayari po, nagpapalit lang po ng mga pinuno. Pero alam nyo po kung ano po ang pagkakaiba ng EDSA 1, EDSA 2 at ngayon? Yung mga rally sa EDSA ngayon, yung mga panawagan nyo? Ang nakikita ko pong yung pinakatampok po na wala na ngayon, si Cardinal Sin. Yan ang pagkakaiba mo, Sok Villegas, at lahat ng mga bishop ngayon, at yung mga cardinal ngayon. Yan yung pagkakaiba nyo kay Cardinal Sin. Ano ba mga pinanawagan ni Cardinal Sin? Ako, hindi po ako, binabanata natin yan dahil dilawan si Cardinal Sin. Pero sa katotohanan po, malaki po ang papel ni Cardinal Sin sa dalawang EDSA. Kasi po siya yung nananawagan ng mga tao At yung mga bishop noon, mga ginagalang pa po ng mga tao. Ano ba yung call of action? Yan po yung pagkakaiba. Yung panawagan ninyo. Yung panawagan ng mga tao tumutugma sa panawagan ng mga kaparian nung EDSA 1 at EDSA 2. Ayaw nila kay Marcos Sr. Nanawagan si Cardinal Sin. Na pumunta tayo rito sa EDSA, suportahan natin tong mga inaapi ni Marcos Sr. Si Enrile tsaka to si Ramos. Suportahan natin sila laban kay Marcos Sr. Ang basic difference, eto sa EDSA 2. Kasi ito yung lagi natin nakakalimutan kung ano yung nangyari. Ang tinanong ko, nakaligtaan ko na kasi buhay pa ba si Cardinal Sin ng EDSA 2? Sabi po ng ating AI ni Google, yes, Jaime Cardinal Sin was central figure in EDSA 2 in January 2001 which led to the ouster of President Estrada. Ano ba yung kanyang mga action? Yung call of action ni Cardinal Sin, much like in his role in 1986, Cardinal Sin used his influence to urge Filipino to gather at EDSA shrine following the collapse of Estrada's impeachment trial. Okay, he publicly declared that Estrada had lost the moral authority to govern due to corruption scandals, specifically after the controversial second envelope remained unopened during the Senate trial. Yung panawagan po ni Cardinal Sin, direkta. Alam niya kung sino yung kalaban. Sino po yung kalaban? Si ERAP.
Ang sabi niya, ERAP lost the moral authority to govern due to corruption scandals. Yung mga tao po, malinaw yung pinunta nila doon, yung mga nagpunta ng EDSA 2. Ako, nagpunta ako ng EDSA 2 eh. Tao na ako niyan eh. Yung EDSA 1, hindi pa ako tao niyan eh. Ang pinapanawagan ni Cardinal Sin, kinukontra niya sa korupsyon yung kasalukuyang presidente. Ano ang panawagan ninyo? Kontra kayo sa korupsyon, pero yung dating presidente at yung anak ng dating presidente ang binabanatan ninyo. Ang mga tao galit sa korupsyon ngayon. Ngayon. Tignan nyo pagkakaiba yung mga pari. Ikaw, Sok Villegas, nakakahiya ka kumpara ka kay Cardinal Sin. Parang wala ka natutunan. Hindi ko inaayunan si Cardinal Sin sa lahat ng bagay. Kasi dilawan yan. Pero, sa panawagan pa lang, kinukundina ni Cardinal Sin si ERAP noon dahil nawala yung moral ascendance, hindi, ano yung termino dito? Maganda yung termino rito eh. ERAP lost the moral authority to govern due to corruption scandals. Sa inyo walang ganun. Nag-e-EDSA kayo, nananawagan kayo sa EDSA, pero para banatan yung dating presidente, hindi yung kasalukuyan. Yun yung basic difference. Ngayon tayo may problema na malaking korupsyon. Pupunta kayo sa EDSA, mananawagan kayo sa tao, tara punta tayo rito sa EDSA para banatan natin yung minahal ninyong dating administrasyon. Yung mahal na mahal ninyong Pangulo, babanatan namin, sama kayo. Hindi po nawala yung EDSA spirit. Ayaw pa rin ng tao ng korupsyon. Ayaw pa rin nila ng pinuno na namumuno sa korupsyon. Ayaw pa rin ng Pilipino yan. Pero ang panawagan nyo, kaya wala nagpupunta sa mga paralin nyo sa EDSA, kasi nananawagan kayo na puno, ngayon ay korupsyon. Kaya sisihin natin si Duterte. Ang layo. Kay Cardinal Sin, walang duda yung panawagan niya. Punta kayo sa EDSA dahil nawala na ng moral authority si ERAP na mamuno. Kayo ang sumisira sa EDSA. Hindi si PRRD. Ibig nyo sabihin, kaya walang dumadalo sa rally nyo dahil nakakulong si PRRD. Kagagawa na nakakulong sa dahig. Ayaw ng mga tao yung panawagan nyo. Ang panawagan nyo ganito eh. Laganap ang korupsyon ngayon sa panahon ni Marcos. Kaya sumama kayo sa amin sa EDSA at pabagsakin natin yung gobyerno nagdaan. Putya, bagsak. Nakakulong na nga yung gusto nyo pabagsakin eh. Ipe-prevent yung kanyang anak para hindi mahalal. Ginawa niyong politika eh. Yung EDSA eh. Para siraan yung tumatakbong presidente. Wala pang kasalanan. Gusto nyo nang siraan. Asan yung mga magnanakaw ngayon? Bakit hindi nyo binabanatan sa EDSA? Yan yung pagkakaiba na EDSA 1 at EDSA 2. Ngayon sa panawagan nyo sa EDSA. Tapos sasabihin nyo, si Duterte ang pumatay sa EDSA. Correct. Kung si Duterte ang sinisisi nyo sa talagang mamamatay yung EDSA kung ang panawagan nyo bagsak si Duterte. Ano ibabagsak nyo? Hindi naman nakaupo si Duterte. Kayo pong mga kaparian ang sumira po sa espiritu ng EDSA. Yan po ang katotohanan. Kasalanan nyo yan kasi kayo na sumira. Ano ba EDSA ngayon? Ang EDSA, BP Sara resign dahil, kaya kayo sumisigaw ng BP Sara resign dahil pinakamalawak ang pagnanakaw sa panahon ni Marcos, kaya BP Sara resign. Puta, ang layo naman, kahit grade 2. Hindi kayo mauunawaan eh. 'Di ba?
Good morning, Sir Buds. Thank you very much, Bing, sa 99 pesos na pangkape. Salute. Yan po kayo ang dahilan kung bakit nawala yung espiritu ng EDSA, kayong mga kaparian. Dahil ginagamit na ninyo yung EDSA para sa kapakanan ng mga kandidato nyo na hindi mananalo kailanman. Bakit? Bakit hindi mananalo? Ang panawagan ng mga kandidato nyo, pabagsakin yung mga Duterte. Hindi naman sila nakaupo. Ang panawagan ng mga kandidato nyo, wag mahalal si BP Sara, pero okay lang sa inyo magnakaw tong kasalukuyang gobyerno ng napakalalaking nakaw. Ano na nga posisyon nyo sa mga 18 Marines? Nung araw, si Cardinal Sin, bumaliktad sila Gringonasan laban kay Marcos Sr. Hindi sila nagsawalang kibo. Nagkudita yan eh. Di ba kudita yung ginawa nila Gringonasan nun? Laban sa gobyerno ni Marcos Sr. Tapos nabisto sila ni Marcos Sr. Anong ginawa ninyo? Pinasuportahan nyo. Nanawagan kayo ng people power para suportahan yung nag-alsang sila Gringonasan. Dahil sa tingin nyo, wala nang moral authority si Marcos Sr. Ganon din sa EDSA 2. Sa tingin nyo, wala nang moral authority si ERAP. Teka lang, tanong lang natin ng konti. Magkano ba yung involved sa corruption ni ERAP? How much money is involved? Tanungin lang po natin ng konti si AI kung magkano po yung pinag-uusapan natin na pera na involved dito sa wedding. Okay. Yung Jose Velarde account ni ERAP, yung pumirma raw siya na Jose Velarde, ay 3.2 billion. Yan lang po. Nakapagpalayas po tayo ng presidente ng Pilipinas sa tulong ng mga kaparian nung EDSA 2, ang involved na pera 3.2 billion lang. Pucha, wala pang isang tulay yan eh. Mas malaki pa dihamak yung budget sa isang taon ni Sandro Marcos sa Ilocos. Mas malaki dihamak. Magkano ba yung budget ni Sandro Marcos sa Ilocos? Na nga uli. 3.2 billion lang po. Nakapagpala ang tawag na ni Cardinal Sin. Makinig kayo mga kaparian. Ang tawag na ni Cardinal Sin, wala nang moral authority si ERAP na maging presidente dahil lamang sa 3.2 billion. Ang tawag dyan, ERAP lost the moral authority to govern due to corruption scandal. Scandal na yung 3.2 billion. Isang deliver lang po yan ng mga maleta boys. Mas malaki pa po ang isang delivery ng maleta boys kaysa sa buong iskandalo nung panahon ni ERAP. Hindi po tayo okay ang memory. Alam ko po yung history. Tinutulungan na po tayo ngayon. Madali po mag-research na ngayon ng, sa AI. Kung alam nyo lang po yung itatanong nyo sa AI, madali po. Meaning, yung wedding scandal, yung pumasok na pera dun sa Jose Velarde account, nagkakahalaga lang po at yung pick niya, 3.2 billion lang. 3.2 billion. Ang tawag na ng Cardinal Sin dun, the president lost his authority to govern due to massive corruption scandal. Massive corruption scandal na yun, 3.2 billion. Ngayon po, trillion ang pinag-uusapan. Trillion. Pero ano ang sinisingil ng mga kaparian?
si Duterte at saka si Sara Duterte. Yung pong confidential fund ni Sara Duterte ang kanilang sinisingil sa EDSA. O yan po ang EDSA revolution ngayon. Tapos magtataka kayo, bakit wala nang tao sa EDSA? Wala nang nagsa-celebrate. Pinatay nyo yung espiritu ng EDSA mismo. Kayo po ang pumatay, hindi po si Tatay Digong. Yung pagpipilit ninyo na mali ang ginawa ni Tatay Digong nung siya po ay naging presidente, mali na ipagtanggol ang buhay ng mga inosenteng tao kesa sa mga adiksyones, mga drug lord. Hindi talaga ako makapaniwala na sinabi ni Father Flavi na pinagtanggol yung mga tulak. Ang nagtutulak daw sa mga tulak na magtulak ay money. Kasi walang pambaon yung anak. Nakakatinda ng 3 sachet. Sa kada sachet daw kumikita ng 50 pesos. So kung nakatatlong sachet siya maghapon, siya po ay kumita ng 150. Yung 150 na yan, pambaon ng anak. Talaga, Father Flavi, ganun yung mga tulak?